Sa Senado, isinusulong ang pagkakaroon ng emergency supplemental budget ng gobyerno. Ito ay sa harap ng posibilidad na maari pang magtagal ang sigalot sa gitnang silangan. Epekto naman ng mataas na presyo ng langis nais ding busisiin sa mataas na kapulungan. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Nanawagan si Senator Risa Hontiveros na magpasa ang Kongreso ng 52.8 billion pesos na emergency supplemental budget para sa posibleng krisis na dulot ng taas presyo ng krudo. Ayon sa Senadora, ang 52.8 billion sapat na umano upang punan ang epekto ng tensyon sa Middle East sa loob ng isang taon. Kung magtutuloy-tuloy ang disruption sa global oil supply dahil sa giyera, kailangan ng saluhin ng gobyerno ang napipintong economic shock mula sa tumitinding oil crisis. Ang panawagan natin ngayon ay simple at hindi tingi-tingi. Kailangan ng pag-usapan, ihanda at ipasa ang isang emergency supplemental budget package na sa estima ng aking opisina ay aabot ng 52.8 billion pesos. Sa 52.8 billion, 12 billion mapupunta sa tulong sa transport sector, 2.8 billion naman sa agricultural subsidies at 38 billion para naman sa repatriation at reintegration ng mga OFW mula sa gitnang silangan. Naniniwala naman ang Senadora may sapat na mapagkukunan ng pondo para sa supplemental budget. Pwede anyang gamitin ang pondong mula sa discontinued 2025 flood control projects at pwede ring mula sa budget ng ASEAN Summit ngayong taon. May pwede bang pagkunan ng pondo para sa supplemental budget? Oo. Nandyan ang tinatayang 70 billion pesos mula sa discontinued flood control projects noong 2025. Mayroon ding 2.5 billion pesos na pondo for farm machinery. Pwede tayong kumuha sa 17.5 billion pesos na pondo para sa pag-host at pag-chair ng Pilipinas sa ASEAN 2026 Summit. Pipilitin naman ng Senado na mapasa ang panukala bago matapos ang Marso. Pero umaasa rin ng Senadora na magkakaroon ng batas sa Kamara. Si Senator Bam Aquino naman naghain na ng resolusyon para imbestigahan ng Senado ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa bansa. Sa Resolution number 337, ang Committee on Energy at Ways and Means ang gugulong ng investigasyon. Layo nitong makabuo ng batas para sa pagbibigay ng fuel subsidy sa mga industriyang lubos na apektado ng pagtaas ng langis. Ayon sa Senador, ang pagtaas ng presyo ng langis posibleng palalain ng inflation. May banta rin sa food security at bawas kita din sa mga simpleng manggagawa. Kung makabuo ng batas, gagawin itong stable ang food production, logistics at iba pa. Si Senate President Vicente Soto III naman, ang nais pa imbestigahan ay ang mga nananamantala raw ngayon sa krisis. Ang tanong ni SP Soto, may reserve pa ang bansa. Bakit may mga agarang nagtaas ng presyo at labis-labis pa? Authorities should look into these players who are abusing or using it already. Sabi ng Presidente, if I recall it right, there was, I think, or there is at least 2 to 3 months na reserve. So, bakit sasamantalahin ng iba? Pero sabi naman ng Department of Energy, naghahanda na silang maglabas ng show cause order laban sa mga gasolinahang lumalabag sa presyo ng langis. Pero para maiwasan ang pag-aalala ng publiko, tiniyak ng DOE, hindi permanente ang taas presyo. Kapag nagsimula ng bumaba sa global market, ay bababa na rin ang presyo ng langis sa bansa. If the international price goes down, then we will also go down. That's as far as we compute it based on the international market, and we compare the reports of the oil companies on our estimate. Tiniyak din ng kagawaran, may sapat na supply ng langis sa bansa. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Canada, Brazil, Venezuela, Australia at India para sa posibleng pagkukuhanan ng iba pang supply. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.